Hi guys, we're going to the falls second time again. So may mga pagbabago, may mga stores, may mga gumandang bahay. Hello. And may mga dito ng registration. Ay, so andito tayo, nakakapagod. Diretso biyahe, cave, tapos ito. Ayan. Andito na tayo sa may cave. Parang drain na drain yung energy ko. Pero buti kaya pa. Ayan o. Naglalakad ako dito sa gumagalaw. OMG. Ang bigat ko ata, masyado siyang yumuyog-yug. Wait. Tapos sa likod ko, wala. Ay. At least, matry ang malamig kasi ang init-init pala sa loob ng cave. Promise. Oh, ito ang bago. May cottages na siya. So, pwedeng mag-rent. Oh, dito na tayo. Sayangan, Bayukbok Falls. Bayukbok? Yung road na papuntang Kapangan. Pwede kayo mag-hire ng garage sa Trinidad. Andito na po tayo. You okay? Oh, this is the adventure part. That one. Oops. That one. With the thread. Big thread. Or rope. Ayaw. Against the light. Very bright. Yung balsa, pahiram nyo na lang sa hindi marunong na mamaya ka kayo. Beacon Hill the second time, but night time. Wow, ang ganda oh, lights. Entrance at night time. This is new. Wow. Wow, but we need to eat. Cafe bus. May light na yung mga bahay sa kabila. Ayun. Lang. Naghanda ako ng dress ko. Akala namin pwede ng gabi. So, they accommodate us for dinner, eating lang. Yan. Uy, bago tong may nilagyan nila ng flag. Bago ba? Hindi ko napansin noon. Around 6? Oh, when I was watching, really hard in here. I thought it's like it will close like... Hi guys! Hindi kami natuloy doon sa Beacon Hill. Actually, napasulyap lang at pati sa dinner. Kasi 6:30 na yun. 6 PM pala magsasara siya. May naabutan lang kaming nag-dinner kaya medyo na-delay siya nagsara. So, dadagdag ko ito. Sorry naging travel vlog tapos idadagdag ko to para, well, humaba na rin at additional na rin sa before this video na in-upload ko. Yung nangyari. Well, napagod kasi ako eh. Ilang beses kong nakita na na-report ang account ko. 4 times, 5 times, 6 times na yun. Hindi lang account ko. Pati kapatid ko, nang walang dahilan. May mga tao talagang gustong-gustong sinisira yung inner peace ng kapwa nila nang walang dahilan.
So, ito ang ibibigay kong dahilan. You can't humble me. That's not your job. It's so funny when people look at you and they think that you've had a privileged life because you don't look like what you've gone through. And they think that it is their duty to try to humble you. Nasa English siya, pero totoo yun. Lalo kung basahin nyo yung nakasulat. Kasi meron silang unhealed part na lumalabas yung insecurities nila, envy and jealousy nila sa taong yun kahit nagiging totoo siya sa sarili niya. Masaya siya. May natatamaan. So, ang tingin nila doon is bragging. Nang walang dahilan kung bakit bragging. Gusto nila maging ganun ka? Na maging bitter katulad nila? Oh no, that's not good thinking. Karma yan sa inyo. Kasi gusto nyo din, yung pakiramdam nyo, pakiramdam ng kapwa nyo. Oo, isa yun sa karma. Feelings, pero hindi kayo makaali-alis kasi yung gusto ng isip nyo, damdamin nyo, at katawan nyo mismo is maging ganun din yung kapwa nyo nakikita nyo masaya sa harapan nyo. Hindi magandang tignan, di ba? So, ngayon i-accept ko na kung kahit anumang mangyari, masisira man yung inner peace ko or whatsoever, kasi may accumulation naman na magandang message, mangyayari sa online man or sa physical, sila ang content ko. May matututunan pa tayo. Hanggat hindi nila inaayos yung sarili nila. I mean, yung spirit world, tapos itong physical. Kung ayaw iayos ng spirit world ang sarili nila para lumakas ang tao dito sa spiritual world. Yung hindi sila basta-basta magpapakontrol kung sino-sino man sa isang tao na marunong mag-manipulate o sa mga bad spirit. Nabanggit ko naman ata yung yung modernized possession na kahit alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung iniisip mo, pero kaya nilang i-boast, lalong-lalo yung evil energy. Yung evil energy, biniboast na yung, in-explain ko naman doon, di ba? Biniboast niya yung pakiramdam na insecurities, jealousy, envy, all those different kinds of sins para gawin mo, pero kung hindi mo pa rin kayang gawin, magsusumon siya ng evil spirit attachment para tulungan ka at ginawa mo. Or, kung hindi mo pa rin kaya na kahit may attachment ng evil spirit, magsusumon siya ng other party. Example, paglust. Tapos, gagamitin niya yung the dream woman and the dream girl and boy mo. Tapos, pupunta yung evil spirit, o yung evil energy, doon sa taong yun, doon sa paano kung ang hangarin niya is hindi maganda rin? Iba yung hangarin niya sa'yo, kundi yung lust lang. Eh di magpapatinag din siya. Nakuha naman niya ang gusto niya. Yung katawan lang, yung part ng lust din, wala na. Din, kung may expectation ka na gusto ka niya, yung kapag single siya, single ka, yung magiging BF kayo, or mag-aasawa kayo, kahit BF and girlfriend na kayo, sa huli, sinaktan ka niya. So, nasaktan ka, naging bitter ka, dahil sa pagiging bitter, ano ba yung word na yun kasi, is, naghanap ka ng pagkukunan mo ng i-blame, kundi yung sarili mo sana ang i-blame mo, di ba? Imposibleng walang signs na binigay sa'yo na, huy, gumising ka nga, laro-laro lang ang gusto niyang lalaking yan or yung babaeng yan sa'yo. Yang expectation mo na akala mo mahal ka niya or paninindigan ka niya, hindi. Yung mga ganong signs, malay mo may nag-advise sa'yo na kaibigan, pamilya, or hindi man kakilala. Biglang sinabi niya na, iho, kailangan mo munang i-weigh. Kahit na nag-asawa talaga kayo,
Yun pala batugan. Kung hindi batugan, oo, nagbibigay ng pagkain sa table pero walang pakialam. Babaero, walang pakialam sa emotionals. Naging lonely ka sa relationship. Ganito ang daming scenario, di ba? Hindi mo pinakinggan yung yung signs and symptoms na may nagsabi sa yung kailangan mong i-weigh kung totoo talaga yung relationship na meron kayo. Baka nangyayari actually sa relationship nyo pero hindi mo tinitignan kasi ang tinitignan mo is yung pangarap mo siya kasi siya yung pangarap mo sa looks, sa body. Pero hindi mo nakita yung ugali. Or kung hindi niya pinakita, pero imposible namang hindi niya pinakita. Merong part sa buhay natin or sa pangyayari na pag nag-aaway tayo or nagsasalita tayo, pinapakita nila pero hindi natin na pinapansin. Hindi kaya ng taong sinungaling. Nang as in, intak na magsisinungaling. Tignan mo nga yung speech nila dyan, yung mga politicians, through their speech, ang ganda. Pero yung hangarin, nandun din sa speech nila kung papansinin nyo. So, meron din akong idadagdag na about politics. Panoorin natin to. Nakikita nyo ba yung balitang yan? Back to war on drugs case daw, Kuno. Well, bahala kayo. Basta kami gusto naming malaman ang BCAM report. Bilyon-bilyong halaga ng pera namin ang nakasalalay doon. Huwag nyo kaming paandaran ng mga ganyang diversionary tactics. Mas interesado kami sa national budget. Dahil pera namin yon at yun ay impeachable offense. Nahihirapan lang kayong sagutin ang issue ng BCAM report. Hahanap agad ng ibang pag-uusapan. Huwag na ilang beses na kayo sa case na yan. Baka hindi nyo alam ang balita. Ipapasanction nga ni President Trump ang ICC dahil sa pakikialam nito sa problema ng ibang bansa. Hindi nyo kami malilin lang. Wala kaming gustong mangyari kundi ma-impeach kayo. Para doon na kayo sumagot. Sa ngayon, ligtas pa kayo. Tingnan natin pagkatapos ng eleksyon kung sino ang mape-perpetual disqualified. Another sample. So, tatakbo ulit. So, yan ang rason ulit. Ito ang sasabihin ko akala natin naging successful. Pero before the pandemic, is magulo pa rin, di ba? Meron pa rin yung natatago nila na nakakapag-drugs pa rin sila. Ang namamatay lang naman doon is yung mga drug addict siguro or yung mga small dealers pero yung malalaki na mastermind, wala. Imposibleng hindi niya alam. Nakasama niya din doon na nakaupo as leader. Or isa sa mataas na antas ng pulis. Yung mga generals, ganun. Imposible. So, ang speculation ko dito is, gusto niyang iligtas yung kaibigan niya. Kasi ang hinahanap na natin is, paano nila ginagamit yung pera ng Pilipinas. Imposible wala siyang nakuha. Kasi trilyon ang utang ng Pilipinas nung tapos na ang termino niya. Kahit nag-pandemic at lahat ginamit sa ayuda, yun ang tawag doon. Ayuda. Nagbabayad ang tao ng tax. May mga iba pang gumanda ang business nung pandemic. So, kasi isa kami doon na at least yung business kasi noon is medyo maganda. Kasi walang ginagawa yung tao May pinag-aaral, pero hindi sila nagbabayad ng upa, ng pamasahe. Tuition fee siguro. Allowance sa bahay naman na. Kaya kung ano-ano na lang inaisip ng tao na gagawin, kaya umuso ang tourist spot din noon, yung pagkain na business. Okay lang din naman yung mga dry goods na business noon, nung nag-open ulit yung business. Pero ngayon na
nag-open na talaga as in, marami ring nagsara. Kasi mag-a-adjust dahil sa crisis. Lalong-lalo yung mga dry goods. Kasi meron ng online, di ba? Imposible namang magiging trillion kung nababayad every time yung kahit sa business. Bilyon-bilyon yung naano nila sa buong Pilipinas. Trillion pa rin ang Tumigil naman na yung pagbibigay ng ayuda, hindi naman every time. 3 times or 4 times sila nagbigay lang nun. Impossible din na naging trilyon ang utang. Ibinigay naman nilang libre yung vaccine na yun, di ba? May news noon. So, sa speculation ko ito, diretso na tayo. Ililigtas niya yun. Yung kaibigan niya na nakaupo ngayon. Kasi hindi na nila kayang paikutin ang tao. Ang hinahanap talaga natin, di ba, is saan nila lalagay yung mga taxes natin. Lalong lumulubo yung utang. Tapos yan na naman ang rason niya. Hindi siya successful. Kasi mukhang nag-successful kasi nag-pandemic, nag-close. Di syempre, lahat naman ng sige, yung lalabas dyan. Kasi ang rason ng presidente natin noon, di ba? Kaya ikukulong yung mga lumalabas dyan at nag-iikot-ikot ng walang permit na kinukuha sa barangay. May binibigay silang papel, di ba? Pag lumabas tayo is nakita ng pulis yun is papakita natin sa kanila at anong barangay. Naging successful lang dahil doon nakulong tayo sa sarili nating bahay. Hindi tayo makalabas. Pero before pandemic, magulo pa rin. Maraming namamatay at meron pa rin namang gumagamit ng drugs. Siguro sabihin mo ng medyo lang na humupay. Pero kung kaya, yung main mismo ang i-check nila, yung malalaking business, yung mga imbestigahan nila is yung kasamahan nilang mga politician, tapos pa? Yung may mga group na yun, ano ba yun? Yung usong-uso noon na. Aba, nakalimutan ko na yung group na yun Yung mga siga-siga na group na pag minsan is may rambulan sila, ano ba yun? Basta yung mga ganong group. Nakalimutan ko na yun Aba, sila dapat ang maimbestigahan. Hindi yung kung may nakita silang taong drug addict, katutumbahin agad. Kung yung budget ng Pilipinas is gamitin nila sa isang facilities na kung may drug addict na tao is gawin nilang libre at i-educate sila doon, ipasok sila doon. Na kung ano makakuha natin dyan sa drugs na yan. Imposible namang walang mangyayari sa kanila, wala silang matututunan kahit konti lang. Kasi kasalanan naman pumatay ng tao, di ba? Yung pagkukurap kaya nila, iayos din kaya nila. Tama, yung nagsalita na yun na lang ang rason nila. Siguro mas magandang mangyari to, yung magkakautang na ang mga bawat gobyerno ng buong mundo para mawala na talaga yung bills or cash. At babalik sa dati na magtatanim na lang tayo para sa pagkain natin. Kung may gusto tayong ibang pagkain is iti-trade na lang natin kung anong meron tayo. Wala na yung pera-pera na yan. Baka nangyayari tong mga ganito kasi hindi tayo natututuot para bumagsak din tayo doon sa senaryo na yun. Para hayahay ang buhay. Na hindi rin tayo mag-overwork at magkakasakit dahil doon sa overwork na yan. Na hindi rin naman tayo binabayaran ng sakto sa labor natin. Yung alam nyo ba na dapat yung mas mataas ang labor is yung heavy work?
Kasi yun ang mag-uubos ng lakas ng isang tao. Baliktad eh. Tapos yung nagtrabaho ka lang ng papel, oo, sabihin mo nang dahil sa education, nag-aral ka ng mabuti doon, nagbayad ka ng mahal na tuition fee. Pero dapat patas sila. O okay lang yung sweldo ng isang tao kung hindi naman masyadong mabigat yung trabaho. Basta nabayaran din. Kasi minsan hindi sila nagbabayad ng overpay yung ibang company. Pinag-o-overpay ka ng ibang trabaho. Pero 8 hours lang ang bayad. So, yan. So, parang sabing ko ng katotohanan is against talaga sa hindi katotohanan. Kaya, mga content ko is always against sa kasinungalingan na ginagawa ng mga tao. Kasi at least, kung may nakinig at iayos yung sarili niya at i-apply niya, wow, that's a miracle kahit isang tao yun. Tapos, sasabihin niya sa kapwa niya at nakinig yung pinagsabihan niya. Another miracle. Diba? Kasi meron talagang taong hindi makikinig. Given na yun. So, parehas. May taong makikinig, uuyamin pa yung mga binibigay mong katotohanan or sinasabi mo. At least meron din nakikinig na may natutunan at i-apply din, sasabihin din sa kapwa. I-share. So, ni-welcome niya ang blessing sa buhay niya kung ganun siyang tao. So, see you again in my next videos. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share in my next videos.